Hi mga say, agsoy, adsay my life na nakabungwit og putig lagay with 3 times na hulugan, nalapit na may expire ang mattress jay. For today's video jay. Bitang mga say, agsoy, sayang yung busis ko, ano kasi, inaubo-ubo yung inday nyo. So jay, ganito jay, ang dami kong nakikita dito sa newsfeed ko, dumadaan-daan sa newsfeed ko about marami tayong mga kababayan na Pinay na, at mga Pilipino na offload sa immigration na hindi nakalipat, ganito. At syempre, dumaan din yun sa newsfeed ko about sa sinabi at inaksyonan yun ni Senator Rafi Tolpo about dyan sa palakaran ng immigration, about sa maraming na na-offload. Kapag na-offload, dapat may refund yung ticket. Ito dai, i-share ko din yung experience nyo na muntik din ako ma-offload dyan. Oh my God, dai. Ever since how many, lapit na isang dekada na akong OFW dai, pabalik-balik dai sa bansa natin dai. First time ko palang ma-offload sana dai, way back 2023. So, yun talaga yung first time na dinala ako ni Dudong dito sa Umarika. Yun yung first time na bago din yung passport ko dyan kasi kaka-renew ko lang dyan, na-renew ko siya. So ngayon 10 years na kasi dati yung passport tayo 5 years lang dan tapos i-renew nyo. So ngayon 10 years na sa dyan. So ayun dyan, lilipad kami dyan. Nasa immigration na kami, nasa Q&A na ako dyan. Tapos tinanong sa akin saan yung punta, sabi ko Umarika. Kailan balik? Hani ko, may return ticket. Sabi ko, meron. Sabi niya, anong gagawin ko daw doon? Sabi ko, mag-vacation. Ganon. Sabi ko, tapos sabi niya, may visa. Pinakita ko yung visa ko dyan. Meron akong PNC visa dyan. So, ayun dyan. Tapos dahil sinanong nila sa akin, ng first time mo bang mag-travel? Ko, hindi. Sabi ko sa kanya, it's been 10 years na akong nagpabalik-balik sa ating bansa. Ganon. Sabi niya, bakit walang tatak daw yung passport ko? Syempre, ka-renew lang. Tapos dala ko yung lumang passport ko dahil pinakita ko sa kanila dahil sa IO dahil yung old passport ko dahil buti na lang nadala ko. So doon niya kita ganun niya dahil. Syempre ang daming tatak-tatak yung dami ko kasing bansa na puntahan. It's been like 29 na bansa na yung napuntahan ko currently na. So ayan, ganun niya, sabi niya anong trabaho ko daw. Hiningian ako ng bank statement. Pinita ko na yung bank statement ko. Tapos dahil doon talaga ako nagtaka dahil tinanong niya ako kung anong trabaho ko. Ganon. Sabi ko ganito, ganyan yung trabaho ko. Tapos sabi niya, may TIN number ka? Pinakita ko yung TIN number ko. Tapos sabi niya, fiancé mo to. Sabi ko, oo, fiancé. Tapos fiancé visa yung nakuha ko dyan. So sabi niya, saan daw ako titira? Sabi ko sa fiancé, sa bahay ng fiancé ko. Sabi niya, tapos dahil, hiningian pa ako dahil, meron ka bang picture? Ilang taon na ka mo ng fiancé mo? Sabi ko, currently, syempre, 3 years. Mag 3 years pa lang kami ni Dudong nung panahon na yun, Jai. So, meron kang picture, give me a picture 3 years ago. So, Jai, nakuratan ako ang bangs, Jai. So, kagiatay man ni, uy. Pinakitaan ko sa akong picture, Jai. Tapos, nilantaw niya ang date, Jai. Kay katong picture, Jai, dati to, galing to sa isang cellphone ko. So, syempre, nag-upgrade ko, may bagong cellphone ako at doon ko pinorward lahat ng mga picture. Sabi niya, bakit ganito? 3 years ago ng picture na yan. Syempre, may bagong akong cellphone, nilipat ko dyan lahat na pictures. Tapos, sabi niya, pictures daw ng family pictures, kaupod si Dudong. Buti na lang mayroon ako mga family pictures nga, mga New Year, Christmas, si Dudong kasama namin. Tapos, sinabihan niya tapos, ang dami-dami niyang tanong, Jai, as in, Jai. Ang dami-dami nilang tinanong sa akin. Tapos, naalala ko pa doon, binalik-balik nila yung tanong na anong trabaho ko. Tapos tiningnan yung bank statement ko, yung bangko ko, ganyan. Sabi ko, bakit ganun? May visa naman ako, tapos muntik na. Tapos Jai, doon talaga ako Jai, doon talaga ako, tinanong niya ako nga, ano daw, sabi ko sa kanya, ilang taon na kami ni Dudong, sabi ko, 3 years, mag 3 years na kami. Tapos sabi niya, engaged na ba kayo? So ko, engaged na kami. Tapos, hinanapan niya ako ng sinsing. Tapos, ginmanon ko yung kamay ko. Ito yung engagement ring namin. Tapos, tinignan niya, ganun, dahil. Tapos, sabi niya sa akin, meron kayong marriage certificate? So ko, what? What the fuck? So, sabi ko, fiancé visa, fiancé pa lang, may marriage certificate, ginanon. Doon na talaga, dahil, parang ano ko dyan, naabot ko dyan na parang ayaw niya ako paliparin ng Umarika dyan. So ngayon, hindi niya alam na si Dudong naghihintay sa akin. Tapos si Dudong nastampa na sa okay na siya. Tapos gumanon yung mata ko, gumanon. Tapos lumapit si Dudong sa akin, what's the matter? Tinanong niya yung IO, sabi ng IO sa akin na,
Sabi ng IO sa'kin, "Yan ba siya?" Sabi ko, "Oo, yan yung fiance ko." Sabi niya siyempre si Dudong nakita niya kung gaano sila yung mukha nila, the way na magtanong sila sa mga kababayan natin, kagaya ko, the way sila ang expression nila sobra talagang sungit tay. Sobrang sungit nila, as in sungit-sungit talaga nung panahon na yun. Tapos dahil lumapit na si Dudong sa'kin, sabi, "What's the matter?" Ilang ano na lang, parang nasa 15 minutes na lang day, yung flight namin day is lilipad na sana kami day. So, sabi, lumapit si Dodong, "Nasaan yung manager nyo? I want to talk your manager." So ngayon, sabi ng IO nga, "Sir, sa ganyan-ganyan nga, gusto ko kausapin yung IO. Isipin nyo, 33 years old, hindi yung papayagan na aalis ng bansa, ganyan. Nakasama ako yung fiancé niya, ganon, ganon." So, syempre, medyo nagkaanan na dyan. Syempre, iba kasi yung partner ko dyan, once na nakikita niya na parang dina-down to earth na ako, re-raise back talaga yan dyan. So, hinanap niya yung, yung manager. Sabi niya, gusto kong makausap ang manager kung anong problema. Ganito. Tapos, kumpleto ako sa papilis dyan. Meron po akong visa. Okay naman yung bank statement ko. Alam ko naman kung magkano yung requirements na mapunta ng Amerika dyan. So, tapos dyan, ayun. Ang kinausap na ni Dudong yung management. Hindi, yung basta manager dyan. Tapos sinabihan niya yung IO na nag-interview sa akin, once na maiwan kami ng eroplano, siya yung pababayarin ng ticket namin. Siyempre, dahil, ang laki kasi ng ticket namin, dahil, sobrang mahal ang ticket nun, dahil. Tapos, dahil, ayun, kinausap ng manager, ganun, ganun. Tapos, hindi pa nakarating yung manager, kasi hinanap talaga ni Dudong na saan yung manager. Kinausap niya yung ibang security kung saan yung manager, kakausap niya manager. Tinatakan yung passport ko, dahil, tinatakan na yung passport ko, dahil. Tapos, binigay na sa akin ng passport. So, love, ito ng passport ko. Tapos, sabi ni Dudong, binalikan niya ng yung IO, sabi niya, "Ayusin niyo magtanong sa mga kababayan natin, kasi laging ginaganyo, parang dina-down nila, parang ayaw nila pala pa rin na kumpleto naman tayo sa mga details, documents." So, ayun po yun, Day. And then, currently, Day, ito yung napansin ko, Day, as in, January 30, bumalik na kami dito sa Amerika. Yung immigration, dahil napakabait na dyan. Sobrang bait niya dyan. As in dyan, yun talaga first time ko na muntik akong ma-offload doon way back 2023. After that, okay na po yung labas-pasok ko sa ating bansa. Tapos this currently, sobrang bait ng IO sa Terminal 1. Sobrang bait niya, babae siya. Tapos, ayun, tinanong lang sa akin, tingnan niyo yung passport ko. Lagi ko kasing dala yung lumang passport ko dyan, kasi yung lumang passport ko dyan, doon talaga, ang dami kong tatak doon dyan, as in, imagine, nasa 29 country na yung napuntahan ko currently dyan. So, syempre, ang dami kong doon tatak, kahit saan ng bansa. So, ayun, sobrang bait ng IO na nag-interview sa akin this time, sobrang bait niya. Yun, tiningnan yung passport ko. "Ha, ma'am." Sabi niya, "Hi, ma'am, saan punta?" Sabi ko, "Sa Amerika." Yan, tiningnan yung passport ko. So, kayo pa rin pala ni sir." Sabi niya sa akin. Sa wakas, ma'am, no, kayo pa rin talaga ni sir. Ang tiway naman ng relasyon niyo. So, ganon. Tinataka niya. Sabi niya sa akin, "Good luck, ma'am." Napakabait ng IO. Ito nga sabi ko sa inyo. Minsan, ma-encounter mo yung officer IO sa immigration na parang tagapagmana ng immigration. Tapos mayroon din mababait, and saludo po ako sa lahat ng mga IO na sobrang bait nila, na hindi sila mataas yung boses, ganun, sobrang bait. Dalawang bagay lang talaga, dalawang tao lang talaga ma-experience, ma-encounter mo doon sa immigration, mabait, or yung isa na parang tagapagmana ng immigration, yung parang ganun, yung kahit anong gawin mo na marami ka na naman, lahat ng documents mo nandyan na. So, parang gagawan pa rin ng paraan nila na i-offload ka. Kaya, yan po yung experience na naano ko. So, ayan, sa kay Idol Rapi Tolpo, sana ma-actionan po yun about sa immigration. Kasi, sa totoo lang, hindi basta-basta kapag ma-offload ka, kasi yung gastos, mahirap paghanap ng pera ngayon. Lalo na sa Pilipinas, kahit piso nga, hindi mo nga mahanap sa daan eh. Yan lang po.